So this one is only orientation, ha? This is not the proper training for the BLS. So it's nice to know lang din na malaman niyo, kaya i-discuss natin ito. So meron lang akong house rules. Una, all cellular phones should be in silent mode. Okay? So please turn to silent mode all your cellular phones and maintain cleanliness and avoid unnecessary noises or small group discussion. So pag may question kayo, pwede namang i-reserve nyo na lang at the end of this discussion. Tapos saka ko sasagutin. Okay? So for the first overview, so legal basis po ng basic life support. So Administrative Order 155, Series of 2004, the basic life support training is mandatory to all health workers. So yung mga health workers natin, BHW, lahat sila ay dapat trained ng BLS. Department Memorandum 2021-0134, updated consensus guidelines. Hello? Okay. The Department Memorandum 2021. Hello? Okay lang. 2021-0134, updated consensus guidelines ng BLS based on 2020 guidelines. So itong BLS natin, ang basis pa nito is year 2020 pa. So Republic Act number 10871. So I guess kaya kami nagturo sa inyo is because basic life support training in support of the basic life support training in schools act. So lahat ng students, including teachers, ay kailangan mag-undergo ng basic orientation regarding basic life support. And next is the Health Emergency Management Bureau or the HEMBIGO, which is at least one member of each household shall be trained in BLS. Okay? Bakit kaya? Kasi in case na merong mangyari sa bahay ninyo, at least may isa sa household na marunong na makakasave ng buhay. So general objectives of this training is at the end of this training, the participants will be able to acquire competencies such as knowledge, skills, and attitude. Knowledge, syempre may matutunan kayo, may kaalaman. Skills, marunong kayong mag-perform. And attitude, in case na kailanganin tumulong, is willing kayong mag-extend ng tulong. Okay? Makaintindi naman lahat ng Tagalog, no? Okay. Kasi hindi ako marunong mas batenyo. Yan. So part A is there is a 5 emergency action principles of the basic life support. First one is survey the scene. Bago ka pumunta sa scene, kailangan mo munang i-survey. Safe ba? So later naman madidiscuss ko tong limang to. So una, survey the scene. So once you recognize na merong emergency, i-survey mo muna yung scene. Baka mamaya pupunta ka doon, meron palang debris, edi pati ikaw na kailangan din ng tulong. Instead na mag-rescue ka, pati ikaw, kailangan na din i-rescue. Okay? So kailangan safe muna yung scene bago tayo magpunta. Take standard precautions. Next is activate medical assistance. So, kung meron tayong cellular phones, although medyo mahirap yung signal dito, no? Tawag tayo ng medical support. Kapag tumawag tayo ng medical support, kailangan nating tandaan, ano nangyari? Kasama yun sa pagtawag. Ano nangyari? Saan nangyari? Okay? Para alam ng rescuer kung saan sila pupunta, ilan ang na-injured. Para alam nila kung anong i-expect nila pagdating. Extent of injury, ano na bang ginawa mong first aid? Tapos telephone number. Anong ginamit mong pantawag? Para kung sakaling meron silang follow-up question, alam nila kung saan sila tatawag ulit. Okay. So, do a primary assessment of the victim. Ano ba to? Siyempre, check for responsiveness. Sir, okay ka lang ba? Ha? Yun ang pag-check na responsive. Tapos, open airway.
Unless na lang vehicular accident ito or trauma, hindi mo gagalawin yung kanyang neck kasi baka lalo tayo mag-inflict ng ah, problema dun sa patient. Tapos check for breathing. Paano ba yun? So check mo kung humihinga. Paano pag-check ng paghinga? Kung may rise and fall ng chest. Okay? So next nun is, check mo yung pulso. Pag adult, dito sa may leeg, hindi ka pwedeng mag-check ng sabay. Isa-isa lang. Kasi lalo siyang mahihirapan huminga pag nadala. Okay, isa lang. One side lang. Kapain niyo yung mga sarili niyo. Sige. Kapa? Nakapa yung pulso? Oh, yeah. So, mag-check tayo ng pulse. Kung mangailangan, yan tayo mag-check. Sa baby naman, infant, 12 months and below, dito tayo sa brachial area ng baby. Dito. Meron yan. Never dito. Okay. So, secondary assessment of the victim naman, signs and symptoms. Halimbawa, na-revive mo na si pasyente, so interview mo, ano ba yung signs and symptoms bago nangyari ang incident. Okay? Kung may allergy ba, para in case magbibigay ka ng gamot, hindi siya allergic dun sa gamot mo na ibibigay. Medications, kung meron ba siyang maintenance na iniinom, high blood ba siya, diabetic ba siya, okay? Next, past medical history, siya ba ay naoperahan na dati? Last meal taken, anong huling kinain? Halimbawang allergy. Okay, anong huling kinain para alam mo kung anong nag-cause ng allergy sa pasyente. Tapos, events prior to injury. So, bago po ba nangyari yan, ano po ba ang huli mong ginawa? Okay, tapos, check ng vital signs. Meron ba dito marunong na mag-BP? Ha, wala din. Digital lang, makaram ako. Next is head-to-toe examination. So kapag mag-check tayo, simula ulo hanggang paa. Okay. Mabilisan lang yan dapat, ha? Kayo. So the fifth action principle is referral of the victim for further evaluation and management. So ito na yung i-refer natin sa ating hospital. So part B, introduction to basic life support. What is basic life support? So ito ay set of emergency procedures that includes recognizing the respiratory or cardiac arrest with application of CPR and AED, yung i-discuss natin later. Tuturo ko sa inyo kung paano gumamit. And then, foreign body airway obstruction management and rescue breathing. So this is the chain of survival of the out-of-hospital adult cardiac arrest. So bakit ba siya tinawag na chain of survival? Kasi bawal ka may ma-break doon sa chain. Nawala. Yan. So ayan, ito yung pagkakasunod-sunod ng ating chain of survival. So una, tawag, call for help. Then next is high quality CPR, defibrillation which is the AED, advanced resuscitation, yung sa ambulance natin, post-cardiac arrest care or yung confinement or admission, and then recovery. Sa pediatric naman, same din, prevention. Bakit kaya prevention? Anyone from the group? Bakit prevention? Wala. Kasi syempre bata pa yan, hindi pa sila masyado nakakapag-isip kung ano ba yung dapat gawin. Remember toddler age.
So, makukulit yan mga yan. Kaya as adults, tayo yung bantay nila. So, that is prevention. And next is activation of emergency response, high-quality CPR, advanced resuscitation for cardiac arrest care and recovery. Ano ba yung common sa mga bata? Diba, usually sila yung magsusubo ng mga kung ano-ano lang. Titikman nila lahat. Mga either Stone ba yan, Jolen. Okay, discuss ko naman din later on. So, cardiopulmonary resuscitation. Meron ditong quote, accident will not notify you that is coming. Diba? Hindi naman natin pinaghahandaan yung insidente. Hindi naman natin alam na mamaya, halimbawa lang, may mababangga dun sa kabilang barangay. Hindi naman yun sineset diba? So, if accident can happen to anyone, it can happen to everyone. So, mas maganda na prepared tayo. So, panoorin natin ito. Agam siya baga na rin. Patay na nga eh, patay na. Double dead. Patay. Double dead. Ako magawa ng takot tayo. Para rin kasi na rin. Okay, anong nakikita nyo? Ha? Double dead. Double dead na pinapayag pa. Lack of knowledge. Ha? Pinatay. Tama siya, lack of knowledge. Kasi kita naman sa video, hindi proper yung ginawa niya. Ano ginawa niya? Tinalunan niya yung dibdib. What if ma-break yung ribs ng pasyente? Eh di lalong namatay. Instead na nabuhay, lalong namatay. Ginanon, tinampal-tampal. Tingin niyo ba mare-revive yun sa pagtampal lang? Hindi. Kailangan talaga ng CPR. Tapos yung pag-apak niya, ang pagtalon pa ni ate, sobrang forceful. Diba? So yan ang yung mga example na hindi talaga lahat knowledgeable. That's why we are doing this to extend sa inyo yung kaalaman. Ito nga, it is better to know it and not need it than to need it and not know it. So, cardiopulmonary resuscitation or yung CPR is a series of assessments and interventions using techniques and maneuvers. So, ano bang, ito yung common question, ano bang pinagkaiba ng cardiac arrest sa heart attack? May alam kayo? So, pag sinabing cardiac arrest, ito yung biglang tumigil yung tibok na puso. While heart attack naman is yung may blockage doon sa ugat or sa vessel, nadalo yun ng dugo. Which is, ito yung sa heart attack, ito yung sumisikip yung dibdib. Hindi siya, nahihirapan siya huminga. Ha? Iba yun. Atherosclerosis, ibig sabihin, may taba dun sa vessel. Iba yun. So, heart attack, hindi to yung pag na-in-love ka, iba yun. Pag talaga mga in-love, nakaka-relate talaga itong grade 12 eh.
Kailan ba tayo dapat nagsi-CPR? Ha? Any idea from the group? Dito naman sa kabila. Ang tahimik yung masyado eh. Mai. So una, kapag ang victim ay unconscious or unresponsive. Baka naman mamaya tulog lang pala. Huwag naman ganun. Natutulog yung tao, inuusod yun. I-check nyo mabuti kung talagang unconscious ba siya. Okay? Next is not breathing or normal breathing. Paano ba makita kung hindi humihinga? Yung tinuro ko kanina. Oh. Diba pag humihinga ka, makikita mo, tumataas yung chest. So, yun yung bag check niya. Next is no definite pulse. Paano mag-check sa adult? Sa leeg. Sa baby? Yeah. Very good. Also, all victims of cardiac arrest should receive CPR unless patient has a valid do not attempt resuscitation. So, ito yung may mga pinirmahan sila na pag ako namatay, huwag nila akong i-revive. May ganun talagang tao. Tsaka yung Jehovah nga ba yun? Parang Jehovah's Witness. Meron bang Jehovah dito? Ikaw. Sa inyo yun, diba? Blood transfusion lang. O yun, sila bawal silang salina ng dugo. Pero may na-encounter kasi akong pasyente. Meron silang form na nakalagay doon na pag namatay siya, wag na siyang i-resuscitate. Hindi ko din alam kung mandatory yun for Jehovah. Pero as per her, hindi naman, di ba? Hindi naman. Parang optional. Okay. Thank you. So, pangalawa, patient has signs of irreversible death. Ano ba yung irreversible death? Obvious na patay na yung pasyente. So, no physiological benefit can be expected. Ito yung mga pictures na irreversible na. Rigor mortis, obvious death na, matigas na siya. Rigor mortis ang medical term. Next is decapitation. Ano ba yung decapitation? Pugot yung ulo. So, hindi mo na i-CPR yun, pugot na nga eh. Diba? CPR mo, mabuhay pa ba yun? Hindi na. Next is rigor mortis. Hindi lang ma-appreciate masyado sa picture, pero ito kasi yung pabalik na ako. Yan. Rigor mortis, ito kita nyo medyo violet or red yung sa may lower part ng body niya. Lower half. Nakahiga siyang ganun, dito yung medyo red and purple. Ibig sabihin yung dugo, nandyan na, nagpupul na dyan sa may bandang likuran niya. So pag mga ganyan, hindi na natin nagsistart ng CPR. Next is conserved gestation. Ito yung mga baby, yung fetus ba, na less than 23 weeks. Ang normal kasi is 37 to 40 weeks. So yan, walang scalp. Baby na pinanganak, walang scalp. Next. Or yung attempts na, yan, katulad yan. Ano sabi ko kanina, number 1, scene safety. What if nandito yung pasyente sa ilalim ng barko? Siyempre, hindi ka CPR dyan sa ilalim. Baka mamaya bigla bumagsak yung barko, pati ikaw mamatay. Hihilahin mo muna yung pasyente away from the scene, dun sa ilalim ng barko. So, kailan pa tayo titigil mag-CPR? Pag may nakita na tayong spontaneous signs of circulation, meron na siyang pulso, humihinga na siya. Pangalawa, na-turn-over na natin sa medical personnel, dumating na yung ambulansya. Tapos, pagpagod na yung nag-rescue. Pag sinabi ng doktor na itigil na,
Kasi doktor lang naman ang de-declare na patay ang pasyente. 5, pag yung scene hindi na safe siya, halimbawa biglang binagyo, di ba? Merong gunfire or violence, tapos pang-anim, yung relatives pumirma na ng waiver na mag-stop ng mag-CPR. So recap lang. Una, start CPR pag unconscious and unresponsive, pag hindi huminga, pag walang pulso, and then stop tayo kapag meron ng signs na balik na yung circulation. Pag meron ng medical personnel, pag ng operator. So CPR sequence. Ang 4 step nito is kailangan ng oxygen papunta sa brain. So, una is CEB, compression, which is the CPR, airway, and then breathing muna. Bakit? So, yung circulation, yung pagpapump natin ng blood, minimimik nito yung pag-CPR natin, minimimik nito yung pag-pump ng blood. So, kada ganun natin, nagsisirculate yung dugo doon sa body ng pasyente. So, ROSE, ibig sabihin, bumalik na yung circulation doon sa pasyente. So, ito yung standard compression natin. So, for adults and adolescents, at least 2 inches, but should not exceed 2.4 inches. So, kapag pedya naman, 1/3 anterior posterior of the chest, so about 2 cm. And then, ang compression natin is 100 to 120 per minute. So, what is the proper position in performing CPR? So, yung arms niya nakadiretso, ito. Yung dalawang kamay niya, hands on the lower nipple line lang. Tapos yung knees niya nakatapat doon sa shoulder ng pasyente. Okay? Hindi parang nag-8-8 ha. Ang gumagalaw yung shoulder. Ha? Sige. Pakita na lang yun. Verify. Pwede ka mo magtindog ka sa last. Carlo, sibog ka mo kay para makita sa ano. Sige pa, sibog pa. Sige, sibog ka mo da. Sige, sibog para makikita sa likod. Okay. So, hands overlapping. So, hindi naman importante Darahog na ha. kung anong hand or right. Kung saan, importante kung saan ka comfortable. So, nipple line. Okay, place your hand above the jaws of the patient. Tingnan nyo si ma'am. Bayak ikiritaan na mo. Ano man ina? Tapat ng balikat. Okay. So, ganun yung pag-compress. Sige. Try. Yung elbow niya, naka-straight lang. Hindi siya nag-8-8. Ha? Okay na. Mamaya i-demo naman sa namin sa ito. Okay. Set up lang yan. Ulit mo pa tre. Kita. So, ang ginagamit natin is yung 4th and 3rd digit. Bakit? Kasi pag ginanito natin, pantay siya. So, not this, kasi mahihirapan ka lang pag tagal mo ng compression. So, try nyo. Pantay, di ba? Nipple line.
Okay. Use your third and fourth digit and start compression. Kapag dalawa kayo nag-rescue, use your two hands. Pwede rin yan. Ganyan. And pag two rescuer, pero pag one rescuer lang, hanap kayo ng firm na table. Matigas. Okay. Kahit sa adult, hindi rin tayo nag-rescue sa kama. Bakit? Kasi kada CPR mo, lulubog lang yun siya. Hindi proper yung pag-CPR kapag ganun. So, mas maganda sa firm na table. Kung pwede sa sahig mas maganda. Next is open airway. Paano ba tayo mag-open airway? So, angat natin yung ulo. Pero hindi ito ginagawa kapag trauma patient, ha? Kapag lang, nakita lang natin na unresponsive. Ayan. Ganyan lang. Angat mo lang. Para yung passage ng hangin makapunta pa rin sa baho. Lobo. Jotra training provider. So, hindi ko na i-discuss na. So, ito lang yung pointers natin. So, for adult, 2 to 2.4 inches. Ratio is 30:2. Pag child, pwede nyo itong picturean, ha? Pag child, about 2 inches, 30:2 din. Pag infant, 1.5 inches lang. Kapag one rescuer, 30:2 din. 30 compressions to breathing. And then 15:2 kapag 2 rescuers in 10 cycles. So, ito naman yung recovery position. After natin ma-revive yung pasyente, position natin siya into recovery position. I-demonstrate lang namin sa inyo, ha? So, halimbawa, si sir ang ating pasyente, na-revive na siya. Pagkatapos niya sa recovery position, hindi rin nag-matter kung left or right. As long as ma-place natin siya sa recovery position. Itagilid natin siya para yung secretions, hindi siya ma-aspirate. Baka pilapin, mga kirita lagi. O, tahog na. Pabila ka pa rin. So that is the recovery position. So pag nakaganyan siya, pwede nyo na rin i-check yung likod niya. Secondary assessment of the victim, head to toe. Meron pa siyang injury sa likod, may sugat ba? Hanggang sa paa. Isa. Okay na to. Next is the automated external defibrillator. Sino lang nakakita ng ganito in action? AED. Sa clinic. Meron ba kayong clinic sa school? Wala. Ha? Eh paano pag gusto mo lang kunyari sakit-sakitan? Walang clinic? Ano pa talaga?
ito? Wala. AED, so dami lang ito. Pero in case lang na mayroon sa school nyo nito or makaprovide ang DepEd, magturuan din namin kayo. So this is the AED. Ito yung parang pang-kuryente. Okay, para mabalik sa normal rhythm yung puso. So this is the pads. Ito yung pads. Tapos connection port. Ito. Power button. Tatlo lang yung button nito. Power button. Tapos yung ito kasi pwede mong iset yung kung ilan yung kuryente na ibibigay mo dun sa tao, and then the shock button. Pero meron kayong makikita, dalawang button lang, power on and shock. Kasi yung ganito, nag-a-analyze na siya ng rhythm kung ilan ba yung shock na ibibigay niya dun sa pasyente. So meron tayong dalawang pads for adult and for infant. So ang placement ng pads is dito sa upper right chest ng pasyente. Tapos ito sa may kilikilid, sa may gilid ng pasyente. Meron naman yung picture. So lahat na makikita nyo na ganito is meron naman yan din picture. System OK. Attach pads to patient's bare chest. Change battery. Dobat kagad. So yung totoo, pag inon mo siya, attach pads. So, ano siya? Tawag dito? Nagsasabi siya kung anong next mong gagawin. Okay, so nag-instruct siya. System OK. Attach pads to patient's bare chest. Change battery. Change battery talaga siya. Anyway. Anyway, yung totoong ganito, may makikita kayo na instruct kayo, attach pads, tapos analyzing heart rhythm. Ibig sabihin, wag mong hawakan yung pasyente. Sabi niya, do not touch the patient. Kasi baka ma-analyze ng AED yung sarili niyong rhythm ng puso. Okay? Tapos, mag-a-advise din siya ng shock. Shock advice. Sabi niya, shock advice. Do not touch the patient. So, ipa-follow mo lang yung voice prompt ng AED. Next is rescue breathing na. So, for respiratory arrest naman. So, what is respiratory arrest? Ito yung kondisyon kung kailan nag-stop na ng paghinga or yung hangin na pumapasok dun sa pasyente is kulang. Ano ba itong mga kaso nito? So, pag may obstruction anatomical, ibig sabihin,